upang minsan pa, Ama, amin pong tanggapin ang pinakapagkain ng aming kaluluwa. Salita mo, Ama, na pawang espiritu at pawang buwan, at hiling ko namin na isabog mo yung pagpapala sa lahat ng iyong mga anak sa amanda ng araw upang sa magkagayamang Diyos ang mga pagpapala mong ito lalong tumatatag, tumitibay ang aming mga pananampalataya upang sa magkagayama gawin ang iyong banal na kalooban. Sa aming pag-aaral, Amang Diyos, sana po ay mga gari sa puso't isipan, kaluluwa ng bawat isa amin ang iyong aral na siyang magsisilbing sandata po upang sa magkagayoy tunay nga magtagumpay kami sa sanlibutan ito na punong-puno na po ng kasamaan. Datapwat ang iyong mga anak ay tunay na nagpapakabanal pa upang karapat dapat kami sa iyong banal na karyan. Sa aming pong pagkakatipon naman, sana nga po mga tagumpay ang iyong mga banal na salita. At lalo nito, iyan mo ng katahimikan ang aming pag-aaral nang sa magkagayoy. Tunay nga po na nakagagawa kaming lubos at tunay na nakagagalak ka at nangagsasaya sa iyong banal na luklukan, nakikita mo ang iyong mga anak na gumaganap ng iyong banal na kalooban. Ang lahat ng ito, Amang Diyos, ay aming iniling sa dakilang pangalan at karapatan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Sa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang nagawang pagsamba ng nakalaangan linggo ay ika-12 ng Mayo taong kasalukuyan. Mga awit ng pagsamba bilang 49 at 50. Once na nagsimula ang pagsamba, ika-250 ng hapon. Awit ng panalangin bago mag-sermon bilang 10. Nalangin ng kapatid bago mag-sermon, kapatid na tagapamahalang Rogelio Kawayan. Nabasa ang akdat na pagtibay, buod ng sermon. Walang pagnanais sa kapangyarihan na hindi nangangako sa mga mabubuting bagay na kalugod-lugod sa sangbayanan, datapwat hindi nila magagawa at ang mga kadahilanan na nangangasika kung manunungkulan. Kapatid na nangaral, kapatid na tagapamahalang Rogelio Kawayan. Awit ng panalangin matapos ang sermon bilang 2. Nalangin ng kapatid matapos ang sermon, kapatid na Grace Gonzales. Kapatid na nagpasalamat, kapatid, asawa ng kapatid na Grace Gonzales, Ruel Gonzales. Para sa kaarawan. Awit ng paghahandog bilang 2. Nag-alay ng taus-pusong paghahandog, kapatid na Ruther Jubel. Doxolohiya bilang 1. Bilang ng kapatid na Dumalo, 8. Bisita 1, kabataan 8. Halaga ng koleksyon, 596 pesos. Kapatid na naggawad ng bendisyon, kapatid na Rogelio Kawayan. Oras na natapos ang pagsambay, ika 3:55 ng hapon. Gumawa ng akda, kapatid na Pat Flash. Sa mga minamahal na kapatid, wala po ba kayo napansin pagkakamali ng kamagkagay ating pumiwas doon? Kung wala, dahil ating pagtibayin at alam kong handang-handa na ang bawat sa atin upang atin na pong tanggapin. O, pagsaluhan ang inihandang aral ng Amang Diyos na may pamagat na ganito. Ang tanging nagpapanatili ng pagkakaisa sa pananampalataya na itinuturo ng Biblia. Hangad ng Panginoon Diyos na magmula ng tawagin hanggang nakatapusan, tayong lahat ay nananatili sa pagkakaisa sa pananampalataya. Na kahit sa banal na kasulatan ng mga napakaraming taon nang nakalipas at yung mga kinilala ng bayan at o anak ng Panginoon ay tunay na hindi nanatili. Lalo higit ang bayang Israel, mga minamahal na kapatid, na tunay na panganay na anak ng Panginoon. Datapwat sa paglipat ng maraming taon, karamihan sa kanila ay nangatakwin. Kaya't dito, ang Panginoon nakikita niya dahilan sa ating pong kapanahunan napakaraming panganib, pagsubok na nag-aalab at dito ay marami rin ang hindi nananatili sa pakikipagkaisa sa pananampalataya. Gaya na rin mga minamahal na kapatid, mga nakalipas na taon, makakakitaan mo na napakarami ang nahihiwalay.
Kaya't dito, lubos na minamahal tayo ng Panginoon dahil tunay na natakda. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, doon po sa 24:13 ng Matthew na nagsasabi, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Pananatili po sa pananampalataya. Lalo na po ang pakikipagkaisa. Nanaway, hindi magkawatak-watak, hindi magkakampi-kampi, hindi magkakabakabagi, kundi isang nananatili sa pananampalataya. Ngayon mga minamahal na kapatid, ano ang matibay na tali na magpapanatili ng pakikipagkaisa sa pananampalataya na itinuturo ng banal na kasulatan? Matibay po ito na tali upang hindi mga kawala o ibig sabihin hindi matanggal yung taling yan upang ang bawat isa sa atin ay tunay na nananatili sa pakikipagkaisa sa pananampalataya. Ayon po kay Apostol Pablo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, dito po sa sulat niya sa mga taga-Roma, mga minamahal na kapatid, Kapitulo 12, talatang 5, ganito po ang ating matutungayan sa talatang ito. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ito ang matibay na tali, mga minamahal na kapatid, ng pagpapanatili sa pakikipagkaisa. Gaano man na tayo barami, parte ng Pangasinan, parte ng Pampanga, Manila, Isabela, mga minamahal, marami tayo. Dapat iisang katawang kay Kristo. At yung iisang katawang kay Kristo na yan, mga sangkap po ang bawat isa sa atin na sama-sama sa isa't isa. At kita mo kapatid, ito ang matibay na kung sama-sama sa isa't isa, tunay na hindi ika nga mga hihiwalay ang bawat isa. Hindi, sama-sama sa lahat ng tunay na pagluwalhati at paglilingkod sa Amang Diyos. At dito mga minamahal, pakaisipin nawa ng bawat isa sa atin kung paano tayo kinilalang bayan, anak, na ng unang panahon ay tunay na hindi tayo kabilang ng bayang Israel. Dahil tayo po ayon sa banal na kasulatan, hintil po tayo. Hindi tayo naniniwala noon sa Panginoon. Datapot sa ating Panginoon Kristo, mga minamahal na kapatid, naging sangkap po tayo ng katawan ng ating Panginoon at sama-sama sa isa't isa. Dito, may pangako. Dahil ang ating mababasa, mga minamahal na kapatid, dito po sa Efeso Kapitulo 3, talatang 6, at ganito po ang ating matutunghayan. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahilan itong Ebanghelyo o salita ng Diyos o mabubuting balita na ipinangaral sa atin ng una nating tagapamala na namaya pa na ikalawa at hanggang ngayon. Tunay kapatid na napakalaga itong Ebanghelyong ito na kung saan sinampalatayanan natin na noon wala tayong karapatan na kilalaning anak ng Diyos ni bayan ng Diyos. Datapot sa Ebanghelyong ito na ating sinampalatayanan, tunay na ang ating Panginoong Kristo, naging katawan tayo. At dito, tagapagmana at may bahagi sa pangako kay Kristo ito. Ngayon, sangkap po tayo. Naging sangkap, mga minamahal na kapatid. Nagaya kung atin pong ilalarawan ang ating katawan, magmula buhok hanggang sa paanan. Napakaraming sangkap yan. Yung daliri ng kamay, ibang tungkulin ng daliri ng paa. Yung mata, ibang tungkulin sa ilong. Yung ilong, ibang tungkulin. Lahat kapatid. Pero, ang lahat ng bagay na ito, sama-sama sa isa't isa. Ganyan-ganyan ang hinangad, nilayon ng Panginoon upang alin, hindi magkawatak-watak. Tunay na hindi magkakaiwalay. Kundi, sama-sama sa isa't isa. Upang mapanatili ito, anong kinakailangan po ba katangian ng sangkap na sama-sama sa isa't isa? Dito po sa 3 ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, sapagkat sinasabi ko,